Kamusta kayo? Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa madalas nating binabaliwalang health alarm sa ating mga kamay, ang mga patayong guhit sa ating mga kuko. Huwag na nating ituring itong maliit na bagay lamang. Ito ay hindi lamang problema sa kuko, kundi isang issue sa ating mga panloob na organo. Ito ay isang senyalis ng babala na ipinapadala ng ating atay kapag unti-unti na itong napupuno ng mga lason at dumi. Kapag ang atay ang sentro ng detoxification ng ating katawan, ay nagkaproblema ang mga sustansyang kinakain ninyo ay hindi nasisipsip at ang mga lason sa loob ng katawan ay hindi mailalabas. Dahil dito, sunod-sunod na darating ang iba't ibang chronic diseases at mga sakit na nauugnay sa pagtanda. Sa panahong iyon, kahit gustuhin ninyo pang gumastos ng malaking halaga para sa kalusugan, magiging napakahirap na. Sa video ngayon, tatalakayin natin ng malaliman kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga patayong guhit sa kuko at kung ano ang masalimuot na koneksyon nito sa ating atay. At higit sa lahat, sasabihin ko sa inyo kung anong tatlong bagay sa ating pang-araw-araw na buhay ang nagsisilbing lason sa ating atay na dapat nating iwasan at kung anong mga kayamanan naman ang dapat nating kainin upang madaling matulungan ang ating atay na ilabas ang mga naipong lason para makaiwas tayo sa mga sakit sa atay at maging mas malusog at malakas ang ating katawan araw-araw. Napakahalaga ng kaalamang ito kaya't mangyaring pakinggan ninyo ito ng may pasensya hanggang sa dulo. Bago tayo magsimula sa ating paksa, kung nag-aalala kayo para sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mangyaring i-click muna ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mas marami pang kapaki-pakinabang na kaalaman tungkol sa kalusugan sa hinaharap. Dito sa Siglang Ginto, ibinabahagi lamang namin ang mga katotohanan sa kalusugan na bihirang sabihin sa inyo ng mainstream media. Kung gusto ninyo ang aming mga ibinabahagi, mangyaring mag-type ng 1 sa comment section. Ito ang pinakamalaking suporta para sa aming patuloy na paglikha. Malugod din naming tinatanggap ang inyong mga opinyon at karanasan sa comment section sa ibaba. Madalas nating sinasabi na ang mga detalye ang nagtatakda ng tagumpay o kabiguan. Sa katunayan, ganito rin sa kalusugan ng ating katawan. Maraming malalaking problema ang nagsisimula sa maliliit na detalye. Ang ating mga kuko ang pinakadirektang salamin ng kalusugan ng ating katawan. Ano ba ang hitsura ng kuko ng isang malusog na tao? Dapat ay napakakinis ng ibabaw nito. Walang mga lubak-lubak ang kulay. Ay mapusyaw na rosas, pantay at puno. At walang anumang patayong guhit, pahalang na guhit, puting tuldok o itim na. Tuldok. Kaya ano ang ibig sabihin kapag lumitaw ang mga patayong guhit sa kuko? Una, ang pinakadirektang dahilan ay maaaring tulad ng iniisip ng marami sa inyo, sobrang pagod ang katawan. Isipin ninyo nitong mga nakaraang araw, madalas ba kayong nag-aalala sa maraming bagay? Hirap ba kayong makatulog sa gabi at palingalinga lang? Palagi ba ninyong nararamdaman na wala kayong lakas at ayaw kumilos at napakababa ba ng kalidad ng inyong tulog? Kapag ang ating katawan ay nasa estado ng sobrang pagod, tensyon at kakulangan sa tulog sa loob ng mahabang panahon, humihina ang pagsipsip ng sustansya at sirkulasyon ng dugo. Ang mga kuko bilang nasa dulo ng ating mga paa at kamay ang unang hindi nakakatanggap ng sapat na nutrisyon, kaya natural na lilitaw ang mga patayong guhit. Ito ay parang isang tuyong lupa na nagkakaroon ng mga bitak. Ito ang pinakadirektang paraan ng pagsasabi ng katawan ninyo na kailangan ko nang magpahinga. Pakiusap, matulog ka na ng maaga at huwag nang magpuyat. Ngunit kung ang mga guhit na ito ay napakalinaw, marami at tumatagal ng 1 o 2 buwan nang walang anumang pagbuti, kailangan nating mag-ingat sa ikalawang posibilidad na siyang mas malalim na dahilan. Maaaring may problema na ang inyong atay. Hindi ito pananakot. Sa sistema ng tradisyonal na medisina, ang relasyon ng ating mga kuko at atay ay kasing higpit ng relasyon ng mga dahon sa ugat ng puno.
ang atay, ang ugat, at ang mga kuko, ang mga dahon. Paano natin malalaman kung masustansya ang ugat at kung malakas ang sigla nito? Tumingin lang tayo sa kulay at estado ng mga dahon at magkakaroon na tayo ng ideya. Sa mga klasikong teksto ng medisina, may isang napakahalagang kasabihan: ang kalusugan ng atay ay nasasalamin sa mga kuko. Ang ibig sabihin nito ay ang kalagayan ng atay. Kung sapat ba ang enerhiya nito ay direktang makikita sa ating mga kuko tulad ng isang bulaklak. Kapag sapat ang dugo sa ating atay at malakas ang function nito, ang ating mga kuko ay makakatanggap ng sapat na nutrisyon, kaya't ito ay magiging mamula-mula, makinis at matibay. Sa kabilang banda, kung may problema ang ating atay tulad ng kakulangan sa dugo o hindi maayos na daloy ng enerhiya nito, ang mga kuko ang unang magbibigay ng alarma. Magkakaroon ito ng mga patayong guhit, magiging tuyo, marupok at mawawalan ng kintab. Kaya mga kaibigan, simula ngayon, huwag na ninyong baliwalain ang anumang pagbabago sa inyong mga kuko. Ito ang display screen ng ating panloob na kalusugan, ang barometer ng kalusugan ng ating atay. Bakit nga ba maraming sintomas ang lumalabas kapag may problema ang atay? Dahil napakahalaga ng papel ng atay sa ating katawan. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang atay ay may dalawang pangunahing function. Una ang pag-regulate ng daloy ng enerhiya. Ano itong enerhiya? Isipin ninyo ito bilang sistema ng transportasyon sa ating buong katawan. Ang atay ang nagsisilbing traffic controller o hepe ng trapiko. Responsable ito sa pagdidirekta ng daloy ng enerhiya sa buong katawan upang ito ay dumaloy ng maayos at walang sagabal sa bawat sulok ng katawan. Madalas nating sinasabi kapag maayos ang daloy ng enerhiya, maayos din ang daloy ng dugo. Ang enerhiya ang nagtutulak sa dugo. Kapag maayos ang sistemang ito ng transportasyon, normal na makakadaloy ang ating enerhiya at dugo sa buong katawan. Ang dugo ay maghahatid ng oxygen at sustansya ng wasto sa ating mga organo at kasabay nito aalisin din nito ang mga dumi at lason na resulta ng metabolismo ng katawan. Kaya tanging kapag normal ang function ng atay at maayos ang daloy ng enerhiya, tayo ay magiging masigla, makakakain ng maayos, makakatulog ng mahimbing, at puno ng lakas. Ikalawa, ang pamamahala sa emosyon. Naranasan nyo na ba ito? Minsan bigla na lang kayong naiinis ng walang dahilan at sa maliit na bagay lang ay gusto nyo nang magalit. O kaya naman ay madalas ninyong nararamdaman na mabigat ang inyong dibdib, may dinaramdam. At kailangan pang huminga ng malalim para gumaan ang pakiramdam. Ang mga pagbabagong ito sa emosyon ay may malaking kaugnayan din sa ating atay. Responsable ang atay sa pag-regulate at pagpapakalma ng ating emosyon. Ang isang taong may malusog na atay ay karaniwang kalmado at masayahin. Ngunit kung ang function ng atay ay magulo, hihina ang kakayahan nitong magpakalma ng daloy ng enerhiya at maiipon ng enerhiya sa isang lugar. Ito ay parang isang matinding traffic jam sa isang syudad. Sa tradisyonal na medisina, tinatawag itong stagnation ng enerhiya sa atay. Ang isang taong may ganitong kondisyon ay parang isang baradong tubo. Hindi mailabas ang mga negatibong emosyon, kaya natural na lilitaw ang mga nabanggit nating sitwasyon, panlulumo, depresyon, pagkabalisa o kabaligtaran, pagiging irritable at madaling magalit. Kasabay nito may mga pisikal na sintomas din tulad ng migraine, lalo na ang pumipintig na sakit, malapit sa sentido, pananakit sa ilalim ng mga tadyang paninikip ng dibdib at pakiramdam na may nakabara sa lalamunan na hindi mailura o malunok. Ang mas malala pa kapag matagal ng barado ang enerhiya, ito ay mag-iinit sa loob ng katawan tulad ng isang sasakyang nag-overheat sa traffic. Ito ang tinatawag nating init sa atay. Kapag nagsimula na ang init sa atay, mas nagiging malinaw ang mga sintomas tulad ng tuyo at mapait na bibig, matinding mabahong hininga, pamumula at pagkatuyo ng mga mata, pagiging sobrang iritable, hindi mahimbing na tulog sa gabi, at madaling magkaroon ng tuyong dumi at constipation.
Kaya tingnan ninyo, mula sa mga guhit sa kuko hanggang sa stagnation ng enerhiya sa atay at pagkatapos ay init sa atay, ito ay isang proseso ng paglala. Kailangan natin kumilos kaagad. Sa sandaling lumitaw ang mga unang senyales. Dahil alam na natin na ang mga problema sa atay ay kadalasang sanhi ng pagbabara at init, dapat nating iwasan sa ating pagkain ang mga bagay na parang nagbubuhos ng gasolina sa apoy. Lalo na para sa mga kaibigan na meron ng sintomas ng init sa atay, kailangan ninyong iwasan muna ang tatlong bagay na ito. Una ay ang luya. Maraming taong naniniwala na ang luya ay mabuti, nakakatulong sa tiyan at nag-aalis ng lamig at hindi maaaring mawala sa pagluluto. Tama iyon para sa mga taong may malamig na konstitusyon. Ang luya ay isang kayamanan. Ngunit ang katangian nito ay maanghang at mainit. Kung kayo ay mayroon ng tuyong bibig at dila irritable at parang may apoy na nagliliyab sa inyong katawan, ang pagkain ng luya ay parang pagbubuhos ng gasolina sa apoy. Lalo nitong palalakasin ng init sa inyong katawan at palalalain ang lahat ng sintomas ng sobrang init. Ang ikalawang bagay ay bawang. May isang malaking maling akala dito. Hindi ba dapat kumain ng maraming bawang para pumatay ng mikrobyo? Ang pag-iisip na ito ay lubos na mali. Sa isang sinaunang aklat ng medisina, malinaw na nakasulat na ang bawang ay nakakasama sa atay. Ito ay dahil ang bawang ay napaka-stimulating at mas mainit pa kaysa sa luya. Para sa mga taong may tendensya sa init sa atay, ang pagkain ng bawang ay lubos na magpapalakas ng init sa katawan. Ang matagalang sobrang pagkonsumo nito, sa halip na protektahan ang atay, ay magdudulot ng pinsala dito. Siyempre, hindi ibig sabihin na bawal itong kainin, ngunit kung kayo ay nasa yugto na ng paninilaw ng dila, mapait na bibig at mabahong hininga, kailangan ninyo itong pansamantalang iwasan. Ang ikatlong bagay ay karne ng tupa. Ang karne ng tupa ay isang mainam na pagkain para sa malamig na panahon na kapagpapalakas ng enerhiya at dugo. Ngunit ito rin ay isang tipikal na pagkaing mainit. Kaya lahat ng taong may sintomas ng sobrang init tulad ng lagnat, sakit ng ngipin, singaw, ubo na may dilaw na plema ay hindi dapat kumain ng karne ng tupa. Lalo na para sa mga may sakit sa atay, alta presyon, o tulad ng nabanggit natin kanina, mga taong may malakas na init sa atay at iritable ang pagkain ng karne ng tupa ay maaring lalong magpalala ng init sa atay, magpataas ng presyon ng dugo at palalain ang kanilang kondisyon. Sa kabuuan, maliban sa tatlong ito, lahat ng maanghang at mamantikang pagkain tulad ng barbecue, pritong pagkain at iba pa ay nagpapabigat sa atay. Madali rin itong magdulot ng pamamasa at init sa katawan na nagpapahirap sa ating atay. Kung gusto ninyong maging malusog ang inyong atay, ang unang hakbang ay kontrolin ang inyong bibig. Matapos nating pag-usapan ang mga hindi dapat kainin, pag-usapan naman natin kung ano ang dapat nating kainin. Nang mas madalas, maraming mga kayamanan na nag-aalaga at nagpoprotekta sa atay ang nakatago sa ating pang-araw-araw na pagkain, hindi mahal, ngunit napakabisa. Ngayon, irerekomenda ko sa inyo ang tatlong kayamanan para sa atay. Ang patuloy na pagkain nito ay makakatulong sa inyo na mapakalma ang daloy ng enerhiya sa atay. Linisin ang init nito at gawing mas magaan ang pakiramdam ng inyong atay. Ang unang kayamanan para sa atay ay goji berries. Ito marahil ang pinakapamilyar na pagkain para sa kalusugan ng mga nakakatanda. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang goji berries ay pula ang kulay at nakakabuti sa dugo at may direktang epekto sa atay at bato kidneys. Mayroon itong napakagandang epekto sa pagpapalusog ng atay at bato at pagpapalinaw ng paningin. Para sa mga problemang dulot ng kakulangan sa yin ng atay at bato, tulad ng pananakit ng likod at tuhod, pagkahilo, pag-ugong ng tainga, at kahit na ang karaniwang problema sa paningin ng mga nakakatanda tulad ng malabong mata at floaters. Ito ay may napakagandang epekto. Paano ito kainin para sa pinakamahusay na epekto? Ang pinakasimpleng paraan ay ibabad ito sa tubig
Araw-araw kumuha ng isang dakot, mga 15 gramo ilagay sa tasa at ibabad sa maligamgam na tubig. Huwag gumamit ng kumukulong tubig dahil masisira ang nutrisyon nito sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos inumin ang tubig, siguraduhin kainin din ang lumambot na goji berries para lubos na makuha ang sustansya. Pwede rin itong kainin ng direkta, ngunit kontrolin ang dami, huwag lalampas sa 20 gramo bawat araw dahil maaari rin itong magdulot ng init sa katawan kung sobra. O kaya naman, kapag nagluluto kayo ng sopas o lugaw tulad ng tinolang manok, maglagay ng isang dakot bago ito hanguin, nagbibigay ito ng lasa at nakakatulong pa sa kalusugan. Ang ikalawang kayamanan para sa atay ay munggo. Ang munggo ay tinaguriang hari ng detoxification sa mga pagkain. Bakit ito nakakatulong sa atay? Dahil mayroon itong napakalakas na kakayahang mag-alis ng init at lason. Ang ating atay ang pinakamalaking organ para sa detoxification sa katawan at ang kakayahan ng munggo na mag-alis ng init ay tumutulong sa katawan na mas mabilis na mailabas ang mga lason. Ito ay parang pagkuha ng isang mahusay na katulong para sa atay na lubos na nagpapabawas sa bigat ng trabaho nito. Kapag nabawasan ang bigat sa atay, magkakaroon ito ng mas maraming enerhiya para sa sarili nitong pag-aayos. Natuklasan din sa mga modernong pag-aaral na ang mga sangkap sa munggo ay may proteksyon na epekto sa atay at may positibong epekto sa pagpigil, sa paglala ng ilang sakit sa atay at pag-iwas sa fatty liver. Paano ito kainin para sa pinakamahusay na epekto? Para sa mga taong may init sa atay iritable at may tuyot mapait na bibig, ang pagluto ng sabaw ng munggo ay pinakamainam na pagpipilian. Ngunit may isang maliit na sikreto dito para makuha ang pinakamataas na epekto sa pag-alis ng init, huwag pakuluan ng matagal ang munggo kung ito ay sobrang lambot na hindi na ito kasing epektibo. Pinakamainam na ilagay ang munggo sa kumukulong tubig at pakuluan ito ng mga 10 minuto lamang. Sa puntong ito, ang kulay ng sabaw ay berde pa at ang epekto nito sa pag-alis ng init at lason ay pinakamalakas. Maaari kayong uminom ng mas maraming sabaw at kumain ng mas kaunting butil. Ang ikatlong kayamanan para sa atay ay flower tea. Nabanggit natin kanina na gusto ng atay ang maayos na daloy at ayaw nito ng pagkabigo. Para sa mga madalas makaramdam ng bigat sa dibdib, madalas bumuntong hininga at malungkot dahil sa stagnation ng enerhiya sa atay, ang mabangong flower tea ang pinakamahusay na lunas. Ang pinakamainam na pagpipilian ay jasmine tea at rose tea. Ang bango ng jasmine ay nakapagpapasigla at nakakatulong sa daloy ng enerhiya, habang ang rosas bukod sa mabango ay nakakatulong din sa sirkulasyon ng dugo at nagpapakalma sa atay. Sa hapon kapag naiinis kayo, magtimpla ng isang tasa ng flower tea para sa inyong sarili. Amuyin ang banayad na halimuyak nito, dahan-dahang namnamin at mararamdaman ninyo na ang bigat sa inyong dibdib ay biglang gagaan. Kung mas malakas ang init sa inyong atay na may sintomas tulad ng tuyo at pulang mata at pananakit ng ulo, inirerekomenda ko ang chrysanthemum tea. Napakabisa nito sa paglilinis ng atay at pagpapalinaw ng paningin at epektibong nagpapababa ng init sa atay. Sige mga kaibigan, dito nagtatapos ang ating ibinahagi ngayon. Sa huling bahagi ng video, burin natin ang mga pangunahing punto. Una, ang mga patayong guhit sa kuko ay isang senyales ng babala mula sa katawan. Bigyan ito ng pansin. Maaring ipinapaalala nito na sobrang pagod na kayo o kailangan na ng inyong atay ng pag-aalaga. Ikalawa, ang atay ang ating Commander-in-Chief, responsable sa maayos na daloy ng dugo at enerhiya at sa ating emosyon. Kapag malusog ang atay, maganda ang pakiramdam ng katawan at isipan. Ikatlo, kung mayroong kayong mga sintomas tulad ng tuyo at mapait na bibig, pagiging irritable at init sa atay, tandaan na bawasan ang pagkain ng luya bawang at karne ng tupa at iba pang maiinit na pagkain. Huwag nang dagdagan ang pasanin ng inyong atay. Ikaapat, gamitin ang 3 kayamanan para sa atay na nasa paligid lang natin: goji berries para sa atay at batumunggo para sa pag-alis ng init at lason at flower tea para sa pagpapakalma ng atay. Sa pamamagitan ng matalinong pagkain, bawasan natin ang bigat sa ating atay. Sa huli, bukod sa pagkain, mayroon pa akong 3 napakahalagang payo para sa mga nakakatanda. Ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang pagkain. Una, alagaan ng atay sa pamamagitan ng pag-aalaga sa isipan.
Lagi kong sinasabi na ang pinakamahusay na gamot para sa atay ay ang magandang kalooban. Sa edad na ito, matuto tayong maging mapagpasensya at bawasan ang sobrang pag-aalala sa ating mga anak at apo. Meron silang sariling landas na tatahakin. Pagtuunan ninyo ng pansin ang inyong sarili. Humanap ng sariling kasiyahan, maglakad-lakad sa parke, makipagkwentuhan sa mga dating kaibigan, sumali sa mga grupo ng ehersisyo o pagsasayaw. Kapag masaya kayo, natural na magiging maayos ang daloy ng enerhiya sa inyong atay. Ito ang gintong susi na hindi kayang bilhin ng anumang suplemento. Ikalawa, matulog ng maayos, lalo na sa gabi. Sinasabi sa tradisyonal na medisina na ang alas 11 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw ang oras kung kailan pinakaaktibo ang atay sa pag-detoxify at pag-ayos ng sarili nito. Sanayin ang sarili na matulog ng maaga. Huwag nang magpuyat sa panonood ng TV o paggamit ng cellphone. Kapag maayos ang tulog, makakapagtrabaho ng maayos ang atay. Ikatlo, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Kung ang mga guhit sa inyong kuko ay napakalala at matagal nang hindi nawawala at may kasama pang iba't ibang hindi magandang pakiramdam sa katawan, mangyaring huwag manghula o maggamot sa sarili sa bahay. Magpunta agad sa isang regular na ospital at magpatingin sa isang profesional na doktor. Magpasuri kayo. Ito ang pinakaresponsabling paraan ng pag-aalaga sa inyong kalusugan. Ang inyong kalusugan, ang inyong pinakamalaking yaman, at ang pinakamalaking kaligayahan ng inyong buong pamilya. Simula ngayon, sabay-sabay tayong kumilos para alagaan ang ating sariling atay. Sige, hanggang dito na lang ang ating pagbabahagi para sa araw na ito. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video na ito, paki-like, i-save at ibahagi sa inyong pamilya at mga kaibigan. Ang isang maliit na kilos ay maaring makatulong sa mas maraming taong nangangailangan. Magkita-kita tayo sa susunod na video.